may isa pa kaming laban na dinaanan doon sa area ng Tagum. So, nag-report yung magsasaka na kinukutungan sila every week ng pagkain, yung umiikot ng mga NPA. At habang nag-iindoktrina sa gabi, ay hinihingan. So, yung magsasaka doon na naabutan namin, sabi nila, pahirap na sa amin dahil yung ano dyan, 2 beses na kaming hinihingan. Kunti na nga lang ang aming ano dyan, naaani, hinihingan pa kami. Baka matulungan nyo kaming mapalayo sila. So, yun. Nag-commit ako doon sa magsasaka. O sige, papunta kami dyan ng gabi. Hintayin nyo na kami. So, yun, mag-ama na magsasaka. Napangakuan ko sila na pupuntahan ko sila ng gabi. Kaya kahit anong mangyari, pupuntahan ko. Yan ang pangako ko sa kanila. Tama-tama na nung hapon na yan, dumating si President Cory sa Davao. At ang utos sa command, cease muna yung military operation sa area ng Davao. Dahil andyan yung presidente. Dahil doon naman sa pangako ko doon sa 2 mahirap na magsasaka, hindi ko rin pwedeng isama yung tropa, baka mapasubo sila. So, isa lang ang pinagsabihan ko. Sabi ko, pagka magtanong sina General Blando, sabihin nyo, lumabas lang ako. Pero, bakit napaka-importante sa iyo yun, sir? Ano sa upbringing mo yung gano'n na you have to keep your word? Alam ko na yung mahirap na magsasaka na sinabihan ko na babalikan ko kahit anong mangyari, panindigan ko na yon. Either babalikan ko para sabihan sila ng sitwasyon or babalikan ko para harangin pa rin yung nangungutong sa kanila. So, nung pagtigil na cease na yung operation, kailangan yun na pinangako ko, tutuparin ko. So, ang isip ko noon, ako na lang, huwag na ako magsama ng tropa. Kasi violation nga naman. At kung violation na yan, ako na lang ang mag-explain kay General Blando kung bakit ko nagawa yun. Pero huwag nilang sabihin na ano doon. So, dinala ko yung baby Armalite, pinold ko, dala ako ng 45 at saka isang Paltic 38. Sinako ko, nagpahatid ako kay Sergeant Buffet ng motor. At pumasok na kami doon ng gabi. Yun pa lang, pagdaan namin sa along the way, meron nang nagpupulong-pulong, naipon na yung mga sibilyan, pero hindi yun ang target namin. Nilampasan namin. Pero gabi pa lang, may suspect na baka ito yung mga ginakandak nilang pulong-pulong sa gabi. Anong itsura mo nun, sir? Naka-uniform? Naka-civilian ako. Naka-civilian, nakasako lang, sir, yung baril mo, sir? Yung baril, nakasukbit yung 2. Para lang puntahan ko yung magsasaka na pinangakuan ko kasi naaawa ako na kinakain na sila ng lamok, naniwala sila sa akin. Isa pa akong igurot na sabi ko, pag pinangako mo, kailangan tuparin mo. Kaya ako pinuntahan. Pagpunta ko ngayon doon, andun ngayon 2 mag-ama na nag-ano ng mga lamok sa paligid. Pinabalik ko ngayon yung motor na naghatid sa akin. Sabi ko, balikan na lang niya ako bukas ng umaga ng mga alas 8 doon sa may kiosk na nakita namin sa daanan. Pero kung nagkataon na may putukan sa gabi at may magtanong, sabihin nyo na ako na yung andon. Sir, grabe yung physical risk na yan, sir. Mag-isa ka, sir, just to keep your word. Alam mo, sir, talaga na positive yung lugar. So parang ito pala yung nagsimula yung legend mo talaga, sir, na kinukwento hanggang ngayon sa FSRR. Yung ano dyan, yung gabi na yan, sinabihan ko na yung magsasaka. Yung tatay, sabi ko, ito yung 45 para gamitin mo kung sakaling tambangan natin yung SYP na 12 na tao na umiikot sa gabi. At yung anak niya sana yung 38. Sabi ng tatay, hindi ako sanay dyan, sa itak na lang ang gagamitin ko. So, sa itak na lang siya.
Yung anak niya naman, sabi ko, ito 45 kasi semi-automatic ito. Ang anak na naman, sabi niya, yung paltik kasi yung nakita niya, yung revolver na 38. So yung paltik ang ginamit niya. Yung 45 ngayon, hawak ko at saka yung baby Armalite. So anong plano, sir? Tatlo kayo? Tatlo kami na mag-aambus. Ako yung mag-base of fire. Ang clearing na yung mag-ama. Kung mabanatan ko ron sa tabi, sila yung clearing. Pero ano to, sir, malapitan na ambush talaga to. Oo, kasi madilim. Madilim. Sa sagingan kami nagpipesto, sa gilid ng kanal. So inabangan namin, tamang-tama na mag-aalas 12, kumakahol na yung mga aso, sabi nung matanda. Yan na po sila. Sila na yan. So may buwan, medyo mahina pa yung buwan, pero maninag muna. So nung parating sila sa posisyon namin, at ano dyan, di sabi ko, handa na kayo. Parating sila sa posisyon namin, malayo pa, mga 50, more than 50 meters. Pero alam nyo, sir, 12 to. Tapos, totoo lang, tatlo kayo, pero ikaw lang, sir, yung trained na, ako lang ang may baby Armalite. Yung isa, paltik, yung isa, itak. Lupit. So, hindi na, ang ano ko naman, nasa isip ko, hindi naman nila kami mabilang. Kahit na isa ako na pumutok, baka isipin nila na marami. Kasi most likely, pagka nasurpresa kasi ang tropa, hindi mo alam na isa pala yung umambus. Natutunan ko rin ito sa lesson learned sa ibang mga labanan na akala ng tropa, marami. Yung pala, kwento rin ng kalaban na sniper lang pala. So, yun. Pero kabado ka rin, sir, kahit na alam mong you own the night, pero kabado ka rin, sir, na violation ka ng ano nandun. Yun. Pinanindigan ko na, pero alam ko na sermonan lang naman ako. Ang ano dyan is pagagalitan ako kung mamamatay ako. Yun ang nasa isip ko. Ano dyan? Nung nagkaputukan nung gabi na yan, nagtanong daw si General Bando kung may tropa na lumabas. Ngayon, inamin na ni Bupe na si Lieutenant Yugyug lumabas. Bakit lumabas? So, pinento niya na lang. Ano na lang, dasal na lang sila. Bukas na lang nila ako balikan. Pero simulan nga natin, sir, yung palapit na sila, yung kalaban. Palapit na sila. Siyempre, hindi ko pwedeng palapitin ng ano dyan. Dahil pag mag-skid miss, ma-overwhelm yung dalawa ko na ano dyan, magsasaka. So, at a distance, pinutukan ko. Then lipat ako ng posisyon. Sumagot sila na ano dyan. Pero, yan, pagkaputok namin, lipat ako ng posisyon. Putok ulit ako. Pero hindi na pumutok yung binatilyo, yung sa paltik. Dahil pang-finish niya nga lang sana yun. So putok ka, sir, yung tatay niya, sir, pumuputok din? Hindi, kasi itak lang yung dala niya eh. Sandali, sir, Gusto niyang... Itak, paltik, tsaka isang baby Armalite. So pumutok ka, sir, yung bata. Hindi na siya pumuputok dahil nag-aabang sila na meron na pag may lumapit, sila na yung babanat doon at sila yung mag-clearing, mag-recover. So anong action ba ng kalaban, sir? Patok, sir, anong one nila? Nag-maneuver, sir, sa inyo? Sumagot sila. Mag-attempt silang mag-maneuver pero nag-move ako rin sa kabila. Putok ako. So, yung dalawang position na buga ko doon at hindi nila ma-assess rightly kaagad yung lugar, nagdi-disengage na. Nagtakbuhan na sila sa ano yan. Kaya lang sa gabi, hindi na kami pwedeng mag-clearing kasi violation ng SOP. Hintayin na ng umaga. So, nagpa-umaga na kami nung ano dyan. Saka na kami nakita namin na clear kasi patag kasi nyugan at saka sagingan yung terrain. So umaga na nakita na namin, alam namin yung sa kabilang mga bahayan, nagkakahulan na ng aso na palayo, alam na namin na nag-withdraw sila. So yun, ang akala nila, marami kami, hindi nila alam na ako na lang yung andon at saka yung dalawang kasama ko na magsasaka, na kasama ng paltik. So, ang lesson learned namin na natutunan, pagka kahit nakunti ka, kung ikaw ang nakauna, kalimitan ng iniisip ng kalaban, fear of the unknown. Baka marami yan. Dahil naunahan sila, kaya tumakbo sila. Pero grabe yun, sir. I mean, you risk
very big risk sa inyo, sir, kasi young lieutenant pa kayo noon, still trying to make your name. Yet because of your word of honor, sir, kinailangan yung gawin yon. So anong lesson nyo doon, sir, na in terms of keeping your promises and being true to the people, especially itong mga to na, siyempre, sir, defenseless itong mga to eh, powerless sila, itong mga magsasaka, sir, na tinulungan nyo? Masaya ako dahil bumilib yung magsasaka na hindi ko sila hindi ko sila inabandon o di kay tinuyo dahil doon sa alam ko naman yung mga mahihirap pagka umaasa sila. Kung hindi ako nagpakita, sabihin niya ay mga sinungaling talaga ang mga sundalo na hindi mo maaasahan. So yun, na-build up ko yung doon na kahit anong mangyari, pupunta ako doon sa area. Yun lang, I took the risk na ma-admonish ako o di kaya ma-reprimand ako ng aking commander. Umaga, mga alas 8, dumating yung magsundo sa akin. Andun yung mga civilian na naghihintay din sa waiting shed. Pero tahimik ako kasi hindi pa ako marunong ng Bisaya noon eh. Gumigilid-gilid lang ako. Naisako ko ulit yung aking baril. 45 ko lang na yung mag-ama, bago lumiwanag, sabi ko, umuwi na kayo. At kung may babalik pa ulit, babalikan ko ulit kayo kung andyan pa sila. So anyway, pinick up na ako, mga 8:30 na ako pinick up, gutom na ako noon. Pero masaya ako sa loob ko. Nasabi ko, nakulangan ko na rin yung kalaban. Akala nila marami ako. So yun yung fourth major mo pala, sir, sa sa Mako. Sa Tagum. Sa Tagum, sir. Pagbalik ko, yun na, doon si General Bando. Pinapagalitan na ako. In-explain ko sa kanya. Yung pangako ko doon sa civilian, kaya ako nga hindi sinama yung tropa. Nagkataon na dumating yung kalaban, ayun, dinanatan ko na. Napabilib din si General Blando kahit na sinabon niya ako. Pero napabilib. Ayun, kailangan natin ng mga tropa na sa mga ganyan. Kaya din manindigan. So doon nila ako every time imbis na babalik ako sa batalyon, di na nila ako pinabalik, ginawa na akong striker. Kaya yun, inabot ako ng ng 11 na labanan na under ng Task Panther, pero minalarya ako noon. Meron akong malaria na falciparum at saka baybax. Nung na-hospital ako, nung na-diagnose ako nung una, yun na, bakit dalawa? Pero nung malala na, yun na ngayon yung na inisip na nila akong i-casualty evac sa Pero alam ko na sabi ko, di bale na kung nakakamatay yung malaria na ito, dahil lalo yung falciparum, di bale nang mamatay sa labanan, wag lang mamatay sa sakit. So, yun na rin yung dumagdag sa motivation ko na, sige na. Hindi ko nasasayangin yung araw ko na mamamatay na nakatihaya, kundi ituloy ang na talunin ang kalaban ng gobyerno sa mga armado at ipakita sa kasundaluhan na hindi tayo naduduwag, kaya natin gawin ang mandatos natin bilang mga sundalo. Doon, nag-isip. Actually, si Colonel Romy Lim, ang Chief of Staff ng Ranger, ang J3 noon, si General Browner, nagtaka ako kung bakit nila ako. Pinadalhan ako ng focal plane para i-pick up lang na evacuate. Iniisip-isip ko, bakit ganon ako kahalaga sa command? Pero alam ko na 11 yung dinaanan ko. So, kumbaga, ako na yung prize na fighter nila nung panahon na yan.
Yun lang ang maisip ko kung bakit binigyan ako ng importansya na pinadalhan ng poker plane. Yung tatlo na nurses na pinasama sa akin at saka isang aidman para lang evacuate dito sa Manila. Anong feeling, sir, ng ganon din na ma-appreciate din yung, I mean, through that simple gesture, sir, na pasundo ka, sir, dahil, siyempre, sir, alam ko naman malaria, talagang nanginginig ka na hindi mo na maintindihan, sir, eh. Pero anong feeling, sir, na that simple gesture na i-evacuate ka, sir, ng the organization that you serve, the armed forces, and to care for you. Ano, sir, yung anong tumatak, sir, sa utak mo noon, sir, na ganon na positive ba, maganda ba, o maganda naman pala yung armed forces, or paano, sir, yung ganon na pinasundo ka, sir? Sa loob-loob ko, masaya ako. Dahil sabi ko, binigyan ako ng pagkakataon na madagdagan yung buhay. Ibig sabihin, binabalyo din nila yung buhay ng sundalo na tulad natin. Anak naman tayo ng magsasaka, taga-liblib. Hindi ko makita bakit binigyan ng priority. Kaya habang ako nabubuhay din, alam ko na utang na loob ko kina General Browner, si General Lim, si Romy Lim. Dito sila nga, pareho sa libingan ng bayan. Saka si General Brandon na nag-request kasi bakit nila binigyan. Sa dami ba namang dyan, hindi nila ipinaumaga. Pero totoo na para nag-hallucinate. Nung time na yan, alam ko nag-hallucinate na ako eh. Kung ano na nakikita ko mga ugat ng kahoy na lumilipad, salamin na nababasa, na-imagine ko sa isip ko bakit na pwedeng ibalik at bigla ulit na bumalik na salamin. Ayun pala yung part ng hallucination ng mga tinatamaan ng falciparum na dyan. No wonder, namamatay talaga yung doon dahil sa utak na eh. Pero ang isip ko nung panahon na yan, sabi ko, hindi pa ako baliw. At positive yung iniisip ko na makakauwi ako na dyan, gagaling ako. Tama-tama na nag-decide sila na i-evacuate ako kaagad nung hapon na yan. Kasi sir, kung na-delay kayo, na-delay ako ng isang araw, baka natuluyan na ako kasi yun na yung napapalsiparum talaga, nababaliw na eh. Yung iba tumatalon na nga eh. Nung naabutan ko nga sa ospital, yung the same na case ng falciparum, tumalon sa second floor ng Army General Hospital dito sa Bonifacio. Ako naman, inuuntog ko lang yung ulo ko. Pero talaga dumating ka doon, sir, sa ganun, sir. Ito yung prized fighter ng Ranger Battalion, tapos with 11 encounters to his credit, tinamaan ka rin, sir, ng ganung katindi pala, sir? Oo. Kaya, ayun yung doon, nasabi ko, ay, mahirap nga yung doon, pero helpless naman ako sa sarili ko kasi sino ba naman ako para pabigyan? Kung segunda kamote ka, hindi ka naman anak ng mga general o anak ng mga dyan na bibigyan. Ang naisip ko na lang is, siguro, alam nila na ako na yung isa sa mga alas nila doon. Kaya, naisip nila na bigyan nila ako ng special na attention. Special flight talaga yun. Lima lang kami na sumakay doon. Ang dami nakapila na gustong sumakay. Sinabi ng piloto, ang utos sa pagpasok na sa amin sa eroplano, ang dami nakapila na gustong maki-chance passenger. Medyo galit yung Colonel na Air Force na piloto ng poker plane. Sabi niya, ang utos lang sa akin sa taas ay sunduin si Lieutenant Yugyob at saka yung kasama niya. At isinara na yung pintuan at nagtaksi na palipad na kami. Habang kami palipad, na-overhear ko yung senior officer na yun na piloto. Sabi niya, ewan ko ba naman bakit gumastos ng mahigit na 1 million para sa fuel para lang dito sa isang tao, isang tenyente. Hindi ko alam kung
bakit ginastusan ng ganon? Dahil first time siguro na in-evacuate ka na gagastusan ka at that time, 1.2 million yung yung jet fuel na gagastusin doon sa flight. Tapos hindi sila nagpasakay ng iba kasi yun ang inutos na para mabilisan. Kaya sinara niya kaagad, lumipad. Pero nasa na-overhear ko yung dialogue. Bakit? Dyan. So, Paano nyo sir? Paano nyo na yung value ng isang sundalo? Kasi yon kayo nabigyan ng because they appreciated your contribution, sir. So nabigyan kayo ng special privilege to be evacuated and to be saved, 'di ba, sir? To be saved. Pero sa inyo, sir, paano tumatak yung value ng isang sundalo at with that experience, sir, na every life counts kasi sa atin, sir, 'di ba? Kung minsan kasi authorized mamatay, hindi sir, 'di ba? So ano yung sir learning niyo doon, sir? Yung diyan na binigyan ako ng value, inisip ko na siguro dahil ako nga yung alas nila nung panahon na yan, lumalaban. Pero sabi ko, hindi naman siguro nila ginagawa ito sa mga ibang mga kasundaluhan. Yung mga, lalo na yung mga ordinaryong sundalo. So, yun. Nagising na lang ako. Andito na kami sa Manila na. Nasa Army General Hospital na ako nung time na yan. Pagdating ko sa hospital, puno ang mga rooms at saka kama. Pero so pinaano ako doon sa labas na sa bangko. Tapos nakita ko doon sa gilid ng hallway, meron din mga nakahiga sa karton ng mga kasundaluhan. Yun yung dyan. Sobra na yung tao na nao-hospital. Dahil pati sa hallway meron. Tapos puno na. Ano yun, sir? Battle casualties bang marami doon ng panahon na yun? Battle casualties at saka yung mga mga na malaria o yung malala. So, yun yung ko na ganito pala. Ang dami pala dito sundalo na nasa ospital. Although nag-hallucinate ako, pero nararamdaman ko. Pero kinokontrol ko na rin dahil hindi pa nila ako binibigyan ng medical attention. Hinihintay pa yung na idadiagnose ako. Hinihintay kung meron akong kama na pagpapasukan. So hanggang punas na lang ng pawis ko andun sa labas ang pagka bumaba yung attendant, pupunasan lang ako na profusely na pinapawisan. Wala rin akong bantay kasi paghatid sa akin doon, wala nang napasama na bantay dahil sa kapal ng tao doon sa ospital. Anong feeling nyo nun, sir? I mean, kulang ba sa resources? O sobra talaga din yung casualties? Sobra sa casualty, kulang din sa resources at saka yung manpower ng ospital. Nung ilang oras na ako andun, saka na lang nila, nakahanap na sila kung sino yung nilipat nila doon o inalis para ipasok ako sa ward. At doon ko na napagtanto, nakikita ko yung mga sitwasyon. Habang tumatagal ako ng mga 2 weeks, wala naman akong kamag-anak din na magbabantay sa akin. Dahil hindi nila alam kung paano pumunta sa Manila yung mga galing sa Ifugao. Tapos pagdating sa Manila, kaya hindi ko rin pinasabi na sabihan yung mga magulang ko o kapatid ko na may pupunta. Dahil problema ko, walang accommodation sa mga bantay. At baka mawala pa sila, mas lalo akong ma-stress kasi pagdating pala sa Cubao, hindi na nila alam paano pumunta ng Bonifacio. So, mahigit na 1 buwan ako na doon. Ako na lang ang nagdadala ng aking dextrose para mag-CR. Maigi pa yung mga iba dahil at least meron silang tropa na kasama o may kamag-anak na malapit dito. So, pinipilit ko na lang na kung paano ako gumaling, paano ko i-motivate yung sarili ko na kumain. Pagkakain ko ng nailuluwa ko. So, pinipilit kong yung sa pandesal, isang kagat na lang, after 30 minutes,
pangalawang kagat ulit kasi tatatlong pandesal yung sa umaga sa ospital Anong feeling, sir, ng ganun at that time? At one time ba, sir, medyo nag-negative ka ng kaunti or pure positive pa rin kahit na antindi na ng malaria mo, sir? Nakita ko yung dyan, ganun ang sitwasyon. So, positive pa rin ang paningin ko na lahat naman kami nakaano doon. Pero, naiisip ko rin, kung sa private hospital, mas maganda ang pag-alaga nila dahil maluwag at saka may sufficient na personnel. Dyan na, sabi ko, ganito ka talaga, dyan. Wala na ba silang may dagdag na doon? Pati gamot, kinukulang. Nakita ko yung mga dyan na bibili ng reseta. Yung binibigay nila sa amin na gamot, yung mga generics, hindi tumatalab sa akin. Buti naisip ni General Lim na humingi kay si Dr. Galon, yung nasa RITM, para bigyan ako ng special na gamot. Yung binigyan ako ng pansidar. Dahil walang pansidar sa ospital, yung mga generic lang ang meron. Di nag-i-improve yung sitwasyon ko. Naman, on this side, naririnig ko yung murmuring na dyan. Ng tropa, sir, ng mga ibang pasyente. Oo, na wala rin pambili ng gamot. Pisko, at that time, sir, talagang yung sweldo natin. Oo, yung time na sweldo natin nung panahon na yan, bubuhayin lang ang mag-asawa. Pero kung magkaroon ka ng 2 anak, hindi na kaya. Kung ang sundalo, lugaw na lang talaga yung pakain sa mga anak. Sa atin ng mga tenyente, kaya pa ng asawa at saka isang anak. Pero yun, that time na hindi talaga sapat. Pero under siege naman kasi ang gobyerno. Kaya yun yung hinahanapan natin ng tanong. Bakit ganon? Bakit yung economy ganon na lumubog? At yun, isang buwan nga lang, first month ko na, medyo nakakatayo na ako. Nakita ko, kasama ko kwarto ko pala, si Captain Dita Bali. Napalsiparong din ang niya. Pero andun si ma'am na bumibisita. Siya nakwentuhan ko, sabi niya, Ranger ka pala. Nakita ko na yung kulang. Ngayon, sa moral naman ng kasundaluhan, kaya ayaw bumalik, pinagkikwentuhan na pagdating doon, mas mahirap din sa field. Kaya kung pwedeng humingi sila ng dyan, na huwag silang i-release. Kaya nagkumpul-kumpul, nagko-congest. Ang ospital, sir, kaya punong-puno. Oo. Tapos, one time, nung medyo nakakakain na ako, meron bumisita sa mista ko. At saka yung foster mother ko, si Mrs. Dominguez. Niyakap niya ako dahil butot balat na lang ako nung dyan. Pero nakakatayo na ako, pero nangitim na ako. Kaya lang, mahina. Pero alam ko na nakaka-recover na ako. Iyak siya. Bakit yung poster sa niya na matikas na kadete, biglang butot balat at maitim na lang. Tapos ganun ang sitwasyon, ang healthcare na inaabot. Siyempre, sila alam nila, nakita nila yung magaganda na ospital sa dyan. Anyway, nung medyo pagaling na ako nun, nakakalabas na ako, makakabili na ako ng candy, merienda, dahil may naghahatid na ng sahod ko doon. Na-overhear ko sa may mga senior officers na andon, at saka yung mga NCO na medyo magulang din. Sabi nila, malapit na naman na 1 taon, i-discharge ka kung hindi ka aalis sa ospital. Ang patakaran sa ospital, pagka 1 year ka na, dapat ma-discharge ka. Kung hindi, i-dismiss ka sa serbisyo. O discharge ka sa service. So, kailangan gumaling ka. So, yung mga pooling, yun, ang tip nila is, magpa-discharge ka, doon ka naman sa ospital sa Campaginaldo o sa Biluna, magpa-admit. Pagka malapit ulit, balik ka dito sa Bonifacio. Kasi kung bumalik ka sa frontline, mamamatay ka lang.
So, yun yung mga narinig ko sa mga magugulang ng mga ano dyan. Sabi na, kalukuhan. Pero kayo nun, sir, ano naman ang feeling nyo na gumagaling na kayo? So, At volunteer pa ba kayo bumalik? andon sa loob ko, sabi ko, bakit ganito? Yung ideals na natutunan natin sa PMA, yung professional, pagka magaling ka na, balik ka, huwag ka nang magmalinggiring. So, yun, sinabi ko na, pwede na, mga 38 days na ako pwede na akong, magaling na ako, pwede na akong bumalik. Sabi nila sa akin, huwag ka nang bumalik. Maayos na nga yung buhay natin dito sa hospital, babalik ka. Pero andun yung naisip ko na sabi ko, hindi ito yung itinuro sa atin na ano dyan. Paano natin tapusin yung talunin yung kalaban kung lahat tayo paurong na papunta sa ospital. So, ano dyan, sabi ko, sir, babalik ako sa ano dyan, sa unit. Kasi kulang na nga tayo ng kasama nasa frontline. Kaya tayo paurong na ano dyan. So, ano, tuloy nyo lang, sir, ako. Baka babalik ulit ako pagka magkasakit na naman ako. So yun, sir, yung naging episode naman nyo ng yung na-wounded kay sir. Oo, doon ko nakita yung kawalan ng maayos na healthcare sa ating hospitals.